State of the Nation. May pumuputok pa! Bago ngayong gabi, nagkasunog sa bahagi ng residential area sa Barangay 121 sa Tondo, Maynila. Tumagal ng 2 oras ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mabilis na kumalat ang apoy. Tumulong ang mga residente sa pag-aapula. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy. Isa pang bago ngayong gabi, humantong sa barila ng anti-kidnapping operation ng pulisya sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Parañaque. Di bababa sa 4 ang sugatan na paong mga sakay ng isang SUV. May live report si Jomer Apresto. Jomer. Atom, 4 na katawang pinagbabaril habang nasa loob ng isang SUV dito sa bahagi ng Macapagal Boulevard sa Parañaque City. Sa impormasyon na ibinigay sa GMA News ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, kinumpirma niya na operasyon ito ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa mga hindi pa pinapangalan ng suspect. Ayon sa mga saksi, naganap ang insidente pasado alas 7 ng gabi. 4 na tao na lula ng SUV ang tinamaan ng mga bala na agad isinugod sa ospital. Hindi pa malinaw sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang kondisyon. Sa ngayon ay nakakordon pa ang 4 na linya o lane nitong Macapagal Avenue kung saan naganap ang insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng SOCO. Atong patuloy pa nating sinisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon. At sa ngayon ay hindi bababa sa 20 slug ng balang na-recover na sa crime scene. Nakausap natin yung ilang gasoline boys sa katapat na gasolinahan na binabanggit nila, nagulat na lang sila na at nagdapaan sa pangambang tamaan sila ng mga bala. Matao rin daw kanina itong lugar at ang binabanggit naman o naglabas na ng opisyal na pahayag ang Campo Crame. Base rito, kinumpirma nila na kasunod ng operasyon, matagumpay nilang nasagip ang isang 78 years old na biktima ng kidnapping. Pero habang isinasagawa ang rescue operation, nanlaban umano mga suspect sa mga otoridad, kaya nauwi ito sa engkwentro. Naisugod raw sa ospital ang 4 na suspect na lula ng SUV habang isang pulis din ang bahagyang nasugatan sa nangyari pero nasa maayos ng kondisyon. Binigyang din ng PNP na pangunahing layunin nila ang ligtas na pag-rescue sa biktima. Patuloy daw ang kanilang hot pursuit operation laban sa iba pang kasabwat. Inaalam pa natin sa ngayon ang detalye kaugnay sa biktima. Atom. Maraming salamat, Jomer Apresto. Hanggang saan nga ba pwedeng lumabas ng walang damit pang itaas? Yan ang tanong ng misis ng lalaking sinita at tiniketan sa Mandaluyong kay DILG Secretary John Vic Remulla nang puntahan sila ng kalihim para mag-sorry. Ang sagot ni Remulla sa report ni June Veneracion. Dapat nagpapabisa sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Pumalag si Nurieta ng sitahin at tiketa nitong Biyernes ang mister na si Johnny dahil walang damit pang itaas habang naghahalo ng simento sa labas ng kanilang bahay. Reklamo niya at ng iba pang mga residente o ay sa higpit ang mga otoridad. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla, mali ang nangyari. Kaya ngayong araw, kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Nagpapasalamat talaga kami kasi napansin mo yung reklamo ko. Oo naman. At bumaba po kayo dito para humingi po ng personal na sorry sa amin. pero tanong ni Nurieta kay Remulla, Tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwedeng mag-topless? Basta nagtatrabaho, pwede. Pwede, pero yung mga tambay na nakalabas lang dyan, naglalakad na mga t-shirt, bawal yun. Pati po ba yung mga iskinita ngayon? Public naman talaga eh. Taguna naman po, hindi naman po na ma-expose. Kahit So, tago. yun na Kasi, po yung pinaka-ano ngayon lahat. Basta So, sa labas, kahit magsando naman, magsando lang. so, kailangan po paglabas po talaga ng bahay or paglabas lang po ng pintuan, kailangan nakasuot na. sinagot ni Remulla ang multang 500 pesos ni Johnny na unang inabonohan ng kanilang barangay captain. Siya na rin daw ang bahala sa gastusin sa naantalang trabaho ni Johnny. Ano ba ang ginagawa mo rito? Ba't naghahalo ng semento? Dito, siya nag-tiles. Nag-tiles ka? O matatapos na. Kung may kasalanan sa'yo, ha? Magkano para matapos yung tiles niya dyan? Sige, ako na magbibigay sa inyo. Humingi na rin ng dispensa ang barangay Tanod na nanikit kay Johnny. Ano po yung inyo akong mapatawad? Wala na pong problema yun. Salamat po. Sa kabila ng kontrobersya, tuloy pa rin ang PNP sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Mula April 6, umabot na sa mahigit 72,000 ang mga nahuhuling violator ng iba't ibang city ordinance sa Metro Manila. Gaya ng paglabas ng bahay na walang suot na damit pang itaas at inuman sa kalye.
dapat maging compassionate at of course we exercise common sense in the implementation ordinances na June Veneracion, GMA News. Pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon ni Ramil Madriaga na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Pinasinungalingan naman ng Malacanang ang sinabi ni Madriaga na nagkaroon ng term sharing agreement ang Pangulo at ang Bise. May report si Ian Cruz. Basta na-confirm po na siya yung... Sa impeachment proceedings kahapon, isa sa mga napag-usapan ang performance ni Vice President Sara Duterte noong nag-aaral pa sa San Sebastian College of Law. Ayon sa nagpakilalang dati niyang bagman na si Ramil Madriaga, naikwento ito sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dating profesor daw ng Bise at former associate dean daw ng kolehiyo. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Welta ng Bise, ang pahayag na ito ang pinaka-tinututulan niya sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato sa kanya sa tinawag niyang mini trial. Tinawag pa niyang bar flunker si Madriaga. Git ng Bise, tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Mas pinahalagahan daw niya ang pagkakaroon ng balanseng buhay kaysa sa paghabol sa academic excellence. Kailanman ay hindi raw siya humingi ng espesyal na konsiderasyon sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw maabot ang bare minimum nito. Itinanggi rin ng Bise na nasangkot siya sa anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa kapwa estudyante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Attorney Kilala. Sabi naman ng abogado ni Madriaga, ang tawaging bar flunker ang mga hindi nakapasa sa bar exams ay hindi angkop para sa sinumang abogado at lalong mas nakakabahala na nanggaling pa ito sa pangalawang Pangulo. So what? We have so many successful lawyers na sumabit sa bar exam, di ba? Pero hindi natin dapat binabanggit yung bar flunker ka. Hindi sukatan ng pagkatao yun. Ang umanay term sharing ni ng Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte, itinanggi naman ng Malacanang. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Kwento naman ni Senador Amy Marcos, May 2021 ay nag-usap na silang tatlo. Pero ang itinutulak na tumakbong Pangulo ay si VP Sara. Ang sabi, Bongbong will file. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Isa pa sa mga iprenesenta ni Madriaga sa pagdinig ay ang ilang larawang nagpapatunay ng kanilang ugnayan ni Vice President Duterte, gaya ng screenshot ng video conference kung saan kita sa likod ng Bise ang isang painting na iniregalo umano ni Madriaga. Sabi pa ni Madriaga, gawa ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting, bagay na pinalagan ng artist na si Tanya Gaisano Lee. Git niya, siya ang nagregalo ng painting sa Bise noong 2021. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Ibinahagi rin ito ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021. Sinusubukan pa ng GMA News na makuhang panig ng kampo ni Madriaga. Ang sinabi naman ni Madriaga na pinamahagi sa loob ng 24 oras ang 125 million na confidential funds ng Bise, hindi raw kapani-paniwala, sabi ng abogado ng Bise. Wala siyang posisyon
para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa. Wala po tayong mapupulot dyan. Sa paggulong ng impeachment laban sa kanya, nagpaalala ang bise na kung may aligasyon umano ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Sagot dyan ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, inaasahan na nila ang mga ganitong reaksyon ng bise. Pero magpapatuloy daw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Ian Cruz, GMA News. Itinanggi ni dating Ombudsman Samuel Martires ang aligasyon ni Ramil Madriaga na isa siya sa mga hinatiran nito ng pera sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Punto ni Martires, kung ang tingin ng publiko ay malapit sila ng dating Pangulo, bakit kailangan pang ipadaan sa ibang tao ang pera kung pwede naman itong idiretso sa kanya? Bakit din daw siya padadalahan ng pera ng bise gayong hindi naman sila personal na magkakilala? Dagdag pa ni Martires, inconsistent ang mga sinabi ni Madriaga sa kanyang dating sinumpaang salaysay noong 2025. Patay ang isang estudyanteng angkas ng motor sa Cebu matapos mabangga ng nag-counterflow umanong ambulansya. Sa isang barangay naman sa Mangaldan, Pangasinan, magkahiwalay na disgrasya ang nahulikang. May report si John Consulta. Habang binabaybay ng dalawang rider na ito ang bahagi ng National Highway sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan kagabi, nag-signal light pakaliwa ang unahang rider. Pero bigla itong kumanan, kaya nasalpok ng nakasunod na motorsiklo. Nagkausap na ang magkabilang panig. Kinaumagahan, isang nag-overtake na rider ang sumalpok sa paliko namang tricycle. Kabilang sa sakay ng tricycle ang isang sanggol na 3 buwang gulang. Ligtas naman ang mga sangkot. Nagkaayos na rin ang rider at driver ng tricycle. Sa Cebu City naman, nakahandusay at wala ng buhay ang dalagitang ito sa Archbishop Reyes Avenue flyover. Matinding tama sa ulo ang tinamo ng 18 taong gulang na estudyante na angkas ng kanyang kaklaseng kritikal naman ang lagay. Patungo sana sa paaralan ang dalawa pero nabangga na nag-counterflow na ambulansya na maghahatid ng pasyente sa Cebu City Medical Center. Nagulungan pa nito ang babaeng angkas. Hawak na ng Traffic Enforcement Unit ang ambulance driver na sinusubukan pang makuhanan ng pahayag. Tumangging humarap sa kamera ang pamilya ng mabiktima na pinag-iisipan pa kung makikipag-areglo. Nagpaalala ang BFP Cebu City sa mga emergency vehicle drivers na iwasan ang pagka-counterflow maliban kung kinakailangan. Dapat daw itong gawin ng may ibayong pag-iingat. John Consulta, GMA News. Naglabas ng statement ang aktor na si Rob C. para depensa ng kanyang pamilya. Kaugnayan ng isinampang kasong kriminal laban sa kanya at ang kanyang partner na si Quezon City Councilor Alfred Vargas at misis nitong si Yasmin. Sa social media page ni C, sinabi nitong umiiwas sana siya sa gulo. Pero hindi na raw siya mananahimik dahil sa patuloy na pang-aagrabyado sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Buong tapang daw nilang haharapin ang reklamo, lalo't hindi raw totoo ang mga paratang at biniligtad din daw ang naratibo. Nagugat ang reklamo sa pambubuli umano ng anak ni C sa anak na mag-asawang Vargas sa mga swimming training session. Naharap sina C sa paglabag sa Special Protection on Children of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wala pang bagong pahayag ang mag-asawang Vargas sa issue. Hindi lang ang langit ang namula sa paglubog ng araw sa Baguio City, nasilayan din ng red sun na nagpamangha sa mga nakakita. Ang paliwanag dyan ng Pag-asa sa report ni Katrina Son. Hindi na bago ang ganitong pamumula ng araw na mas nakikita lalo kapag palubog na ito o sunset. Si Marta Rosa Dizon, napansing matingkad ang pagkapula ng araw
habang nakabakasyon siya sa Baguio noong Lunes. Totoo po siya. It was taken a phone from the phone, and then raw photos po siya straight from the camera. So it is really real. Tiniyak niyang makunan ito ng litrato. Di niya raw kasi ito nagawa noong nakita niya rin sa Sagada ang mapulang araw. Napansin din daw niyang may nasusunog na kakahuyan sa lugar. Ang awesome na to see it red, but actually parang it is also alarming kasi sabi nga nila one of the causes of it for the colors to be like that are like pollution or dust, atmosphere. Ayon sa isang eksperto sa Pag-asa, natural na pangyayari ang pagtingkad ng pulang araw at hindi dapat ikabahala. Pero anya, ang ganitong phenomenon ay indikasyon ng kung gaano karami ang mga particles sa atmosphere tulad ng usok, alikabok at polusyon na nakaapekto sa pagkalat ng liwanag. Ito po yung tinatawag po nating Rayleigh scattering. Ito po yung pag-disperse or yung pagkalat po ng liwanag sa hangin. Hazy din po yung image po natin, and then more on cloudy din po. So yung clouds po is nag-act din as filter. Ayos lang mamangha sa tingkad ng araw. Basta, tiyakin ding huwag itong titingnan ng matagal para hindi masira ang mga mata. Katrina Son, GMA News. Hindi lang mga campus journalists ang na-meet ko sa Ormoc City, may nakilala rin akong ka-lookalike di umano. Gusto na yan sa report ni Mariz Umali. Goodness gracious! Huwag kayong malito dahil when it matters, here's a molecule. Dalawang atoms together. Adrian, akala ko molecule. Siya si Adrian Rebosto Justo, ang lookalike di umano ng ating si Atom Araulio. Biro nga ng kanyang mga kasama, siyang Itom Araulio ng Ormoc City o sa kanilang wika ay darker version ni Atom. Staff siya ng Mayor's Office ng lungsod. Mag-ingay! At dahil si Atom Araulio ang keynote speaker ng 2026 National Schools Press Conference na ginanap doon, naging chance ito para ma-meet ni Adrian si Atom. Mahiyain daw talaga itong si Adrian, pero dati pang napapansin ng mga katrabaho at kaibigan ang kanyang pagkakahawig daw kay Atom. Pansin ng netizens, pareho sila ng charming eyes kapag nakangiti, na para bang may Atom multiverse. Mariz Umali, GMA News. Ka-lookalike nga. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Atom Araulio at ito ang State of the Nation.